Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-17 sa buwang ito ng Mayo taong 2024. Ako po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa programang Usapang Tol. Makakasama natin siyempre mamaya, walang iba kundi ang tol ng bawat Pilipino. Senator Francis Tol Tolentino, tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig ng bansa sa pamamagitan po ng mga regional station ng DWIZ at siyempre maging sa iba't ibang panig po ng mundo sa pamamagitan po ng mga online accounts, YouTube at Facebook ng DWIZ 882. At siyempre tayo po ay simulcast din live via Aliw TV Channel 23. Pwede po kayo mag-participate sa ating talakayan ngayong umagang ito. Siksik at diglig po yung line-up ng ating mga interviews. Napapanahong mga issue muli ang ating tatalakayin. Pwede po kayo magpadala ng mensahe sa aming Facebook page o magkomento sa amin pong Facebook page. O kaya po ay magpadala ng mensahe sa aming hotline 8470-1750 hanggang 54 o kaya po ay sa aming text line 0999-376-6768. At ngayong kahapon po, no, bagamat marami tayo, yes, good morning, Senator Tol. Ngayon, sana makapanayam din natin yung mayor ng Labrador, yes, Senator Tol. Pangasinan. Kasi napakahalaga po niyang Labrador. Kasi nung isang araw, merong pinasinayaan dyan na isang napakalaking solar facilities. Wow. Hindi lang yung usapin sa nuclear na ako rin yung nag-file ata nung resolution noon na merong tinutulungan natin yung DOST na meron makuha dyan na material sa karagatan nila. Pero nung isang araw, may in-inaugurate dyan na malaking facility. Solar, talagang naghahanap. Wind. Hindi ako nagkakamali. Wind facilities. Talagang sila ay naghahanap na ng alternative source of energy, Senator Tol. Yes, kasi maganda yung lokasyon yan. Bundok, may dagat, kompleto yan. Yan Labrador, Pangasinan. Ayun, ganitong nagkakaproblema tayo sa supply ng kuryente. Talagang panahon na para tayo ay maghanap ng alternatibong pagkukunan ng supply ng enerhiya, Senator Tol. Tama. Yan, marami tayong matututuhan na mapupulot na pwedeng... Pero maaga ako magpapaalam, Cecil, kasi yes, papunta ako ng Dumaguete. Ay, nabanggit mo yung Dumaguete, Senator Tol. Kinumusta ko yung forecast kahapon ng Pag-asa. 39 degrees Celsius yung heat index. Okay lang. Hindi masyadong mainit. Oo, dyan sa Dumaguete. Pero kahapon, Senator Tol, 34 na lugar yung nakaranas po ng dangerous level na heat index kahapon. Yung pinakamataas po, Senator Tol, ay 47 degrees Celsius. Naitala po yan sa Sangli Point, Cavite. Yun. At ang ilang bahagi ng bansa, ayon pa rin sa Pag-asa, posible raw makaranas ng pag-ulan dahil pa rin sa thunderstorm. Nasa linya na raw si Mayor Ernesto Ocain. Pwede na siguro natin makapanaya. Mayor, magandang umaga po. Magandang umaga din po. Magandang umaga, Mayor. Si Senator Tolentino po ito. Kumusta kayo? Good morning, sir. Okay lang po kami dito sa Barahaman. Napalitaan ko nung isang araw, Mayor, 2 days ago, meron dyan groundbreaking ng isang wind facility. Tama po ba yun? Solar farm po, Senador, May 15. May 15, tama. May 17 na ngayon. 160 megawatt solar power farm dito po sa amin. Ayun. At naalala ko nung araw, Mayor, meron akong natulungan ko yung DOST para tumingin ng nuclear material dyan sa karagatan nyo. Minilagay akong tulong sa Department of Science and Technology. Nagawa na kaya yon?
Opo sir, thank you po yun kasi pumunta dito yung DOST saka yung mga PNRI, yung Philippine Nuclear Research Yun. Institute at opo. Sinabi ko rin yun kay Congressman Mark Kuhangkulo na naglagay ako ng tulong doon sa DOST para sa inyong bayan. Napakaganda po ng Labrador, dagat, tapos bundok. Kumusta po ang turismo naman dyan, Mayor Akain? Maganda rin po ang turismo, sir. Kasi po, Senador, noon ang mga municipal officials ay gumawa kami ng resolution inviting yung nuclear entity and the government agencies to locate the possible site for a nuclear power plant sa munisipyo po namin. At yun nga, sa tulong po nyo, nabigyan ko po kayo, DOA, lahat ng mga kwadela, ibang Congressman Kuwang po, napanisan po ng resolution point nito at tumugon naman po sila. Kasi po sa amin po, Senador kami, parang aside from pwede sa amin lang solar power plant dahil mayroon kaming mga barren lands dito sa mountainous area. Kaya nga maganda naman po at naumpisa na phase 1 po ang solar power plant dito sa amin. At pati rin po ang nuclear power plant kasi po mayroon kami pong mga beaches dito, shoreline along Lingayen Gulf, napagkukunan ng mga tubig para sa nuclear power plant. Also, we have a nearby hills with this spatial television para pagtatayuan at aming pong lugar po ay ito po ay may strong civil bearing capacity na suitable for nuclear power plant. Pero ngayon nga rin ang study, mga tao din sa amin ay gusto rin nila kasi pumirma na sila ng mga affidavits na gusto po nila. Kaya nga po, yung Mayor, workout nung po isang namin. araw, Mayor, nandyan lahat yung mga taga-Department of Energy, DNR, pati si Senator Subiri, pumunta dyan Alam ko yan Kaya siguro pwede na kayong tagline na Energy LGU. Kasi nasa inyo na lahat. Mayor, congratulations. Cecil, meron kang tanong kay Mayor. Akain, naginising natin na maaga to, pero napakasipag naman talaga nito Salamat po, Mayor Akain. Yung ilang LGU po sa Pangasinan, nananawagan daw po muna ng scientific study bago po pasimulan yung nuclear power program sa inyo pong lugar. Ano po ang inyong reaction doon, Mayor Akain? Tama po, kasi nga naman po marami pang legal impediments po na nangyayari. Siyempre, marami pang batas na kuwan po kaya ng safety ng power plant. Ganoon din po sa amin, siyempre kung yung mga expert ang makapagsasabi po niyan, hindi naman namin po pinipilit ito kung hindi po pwede. Pero sa akin palagay po, itong nuclear power plant po ay ito po ang isang solusyon po natin na permanent solution upang maibsan ng ating pong power crisis. Kasi po itong mga solar po ito, mga solar power, wind power ay kung minsan hindi reliable kasi hindi operated 24 hours. Pagka nuclear po, ito po ay safety, ito po ay magkakaroon ng murang kuryente, reliable dahil 24/7 ang operation nito. Hindi kagaya ng mga solar na kung makulimlim o bumabagyo, kaya hindi na makapag-operate po ito. Kaya pang makatulong din po kami sa mga tao ng unahang tumanggap ng nuclear concept. Yan naman, kahit sa mga Singapore, Tokyo, ay talagang proven safe yan kahit saan lugar, sa gitna ng Paris, France, nandun yung nuclear plant. Kahit po saan, Mayor. Kaya, congratulations. At kahit yung pag-aaral siguro, meron talaga namang pag-aaral. Ang importante, hindi lang yung bayan mo at yung buong lalawigan ng Pangasinan, kung hindi yung buong Pilipinas may kinabang. Yung bang gagawin ngayong bagong highway, sakop kayo? Yung sabing yung bagong highway mula sa Lingayen, papuntang Binalonan? Yun po sir, pang extension po yun ng East-West Pangasinan Expressway. Pero from Lingayen, maybe 15 kilometers pa going to Alaminos din to Bulinaw. Yun pa ang programa ng aming pong gobernador po dito. Opo, with the San Miguel Corporation.
Ito ang umpisa na Ayun. po. From Binaluna. Makakatulong sa turismo yan. Wala na akong katanungan, Mayor, at congratulations po sa inyo. At binabati ko po kayo. Kayo lang yung talagang tumatanggap ng mga alternatibong sources of renewable energy. Mayor Ernesto Akain. Maraming salamat po. Minsan makapasyal ako sa bayan ng Labrador kapag malapit ang piyesta. Salamat din po, sir, sa pagtawag niyo. Kumusta na lang sa mga kababayan natin sa Labrador, Pangasinan? Sige po, sir. Kumusta po kayo at kilalang-kilala naman po kayo bilang magaling na senador. Salamat po, Mayor. Agyaman na. Nagbibigay importansya sa energy crisis natin upang matugunan ng permanent solution po. Thank you po. Salamat. Napakinggan po natin si Mayor Akain ng Labrador, Pangasinan. Diretso ka na sa balita, Cecil, o mag-commercial break tayo? Sige, Senator Tol, tayo ay magbigay daan muna natin sa ating mga headlines. At mamaya, pagkatapos ng headline mo, ako'y tuloy na ng Dumaguete. Yes, sa Senator ating Tol. mga taga-subaybay, makakaharap naman natin sila sa Dumaguete, Negros Oriental. Naghihintay na sila roon sa inyong pagdating, Senator Tol, at mag-iingat po kayo sa inyong biyahe. Ayun, sa punto pong ito, ipuntahan na po natin ang ating mga headlines. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. mga malalaking balita. Pinag-uusapan mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong ika-17 ng Mayo taong 2024, panibagong dagdag singil sa kuryente kasado na sa susunod na buwan. Ayon po yan sa NGCP. DWIZ Balita. Bamban Mayor Alice Guo, pinaiimbestigahan na ni Pangulong Marcos. DWIZ Balita. Divorce bill aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara de Representantes. Simbahang Katolika pumalag. DWIZ Balita. Unang araw ng hulihan sa unconsolidated jeepney, mapayapa sa pangkalahatan. Ayon po yan sa NCRPO. DWIZ Balita. At may higit 4 na milyong Pilipino hindi na makakaboto sa 2025 elections. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, kinumpirma ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na mayroong dagdag singil sa kuryente sa susunod na buwan. Pinayagan kasi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang paniningil ng mga planta ng kuryente na nagbigay ng reserba noong Pebrero. Ayon sa NGCP, 10 centavos kada kilowatt-hour ang posibleng dagdag sa transmission charge sa Hunyo. Ang nabanggit na transmission charge ang ipinambili ng reserbang kuryente noong Marso na pinayagan ng ERC na singilin. Katumbas ang 10 centavos kada kilowatt-hour ng 20 pisong taas singil sa mga electric bill ng mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. Samantala, hindi pa masabi ng Meralco kung magkano ang dagdag singil dahil kanila pa itong pag-aaralan. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat lang na imbestigahan si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa panayam sa Cagayan de Oro City, kinuwestiyon ni PBBM kung paanong nahalal si Guo sa nasabing bayan. Paliwanag ng Pangulo, kilala niya ang mga politiko sa Tarlac pero hindi ang alkalde.
Nagtatakaan niya siya kung saan nanggaling si Bamban Tarlac Mayor Guo matapos siyang manalo noong 2022 local elections. Hindi rin isinasantabi ng Pangulo ang posibilidad na peligroso sa seguridad ang ganitong pangyayari. DWIZ Balita. Sa oras na 19 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara de Representantes ang House Bill number 9348 o panukalang nagsusulong ng diborsyo sa Pilipinas. Yan po ay sa pamagitan ng iginanap na Viva Voce voting. Kabilang sa mga nakapaloob na batayan para sa absolute divorce ang physical violence o moral pressure, drug addiction, madalas sa pag-inom at pagsusugal, homosexuality, marital infidelity at iba pa. Mabapatid na matagal nang isinusulong ni Albay 1st District Representative Ed Salagman ang panukala at target na maipasayan sa ikatlong pagbasa sa susunod na linggo. DWIZ Balita. Sa kaugnay pa ring balita, muling nanindigan ang Simbahang Katolika laban sa panukalang nagsusulong ng diborsyo sa Pilipinas. Yan ay makaraang makalusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang House Bill number 9349 na layong gawing paraan ng dissolution of marriage ang divorce. Ayon kay Catholic Bishops Conference of the Philippines Permanent Committee on Public Affairs Executive Secretary Father Jerome Ceciliano, hindi na kailangan pa ng divorce sa Pilipinas. Anya, mayroon naman ang mga legal remedies para sa mga problematic na marriage. Matatandaan na sa ilalim ng panukala, ang mga pinahihintulutan sa divorce ay mga irreparably broken o dysfunctional marriage na. Mahigpit ding titingnan ang mga batayan gaya ng karahasan, pang-aabuso, pagiging alcoholic at drug use. Bukod sa Vatican City, isa po ang Pilipinas sa dalawang bansa sa buong mundo na hindi pa legal ang divorce. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, generally peaceful o naging mapayapa sa pangkalahatan ng unang araw ng panguhuli sa mga kolorum na public utility jeepney. Ito ang inilunsyo ng National Capital Region Police Office. Kaugnay nga po ng sinimulang crackdown kahapon laban sa mga unconsolidated na mga PUV. At ayon kay NCRPO spokesperson Lieutenant Colonel Eunice Salas, walang napaulat na insidente at normal din ang naging sitwasyon. Samantala, tiniyak naman ng Manibela ang patuloy na pamamasada dahil hindi nila kinikilala ang pagtanggal ng kanilang prangkisa. Dagdag pa ng grupo, mayroon pa silang legal na hakbang para questionin ito at maging ang PUV modernization program ng pamahalaan. DWIZ Balita. Daring po yun ha, mabigat po mabigat ang parusa na ipinapataw doon sa mga mahuhuling kolorum na mga PUV at kasama po dyan yung pag-impound sa sasakyan at pagbabayad ng mahal na multa. Samantala sa iba po mga balita, mahigit 4.2 milyon na mga Pilipinong botante ang malapit nang ma-deactivate at hindi na makakasali sa 2025 elections. Ito ayon sa Commission on Elections at karamihan sa mga maaalis na botante sa listahan ay nabigong makaboto sa dalawang magkasunod na eleksyon. Inihiyag din ni Chairman George Garcia na mayroon ding 1,869 na individual na hindi kasama para bumoto ayon yan sa utos ng korte. Nagkaroon din ng failure to validate sa kabuuang 595 na botante. 3 naman ay dahil sa loss of Filipino citizenship. Ang Region 4 o Calabarzon ang Region 4A o Calabarzon ang nagrehistro ng pinakamalaking bilang ng mga disenfranchised na botante na may 733,903. Sinundan po yan ng Region 3 o Central Luzon na umabot sa mahigit 250,000. Samantala, ang Cordillera Administrative o Autonomous Region ay nagrehistro naman ng pinakamababang bilang ng mga disenfranchised na mga botante na umabot sa mahigit 69,000. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos magkasamang bumati sa ika-27 taong kaarawan ng kanilang bunsong anak na si Benny Marcos. Gilbert?
Binati ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Arneta Marcos ang kanilang bunsong anak na si William Vincent Arneta Marcos sa kanyang ika-27 taong kaarawan ngayong araw. Sa kanyang mensahe, pabirong sinabi ng Pangulo na dahil May 17 ngayon at birthday ng presidential son, siya raw ang paborito ngayong araw. Sinigundahan naman ng First Lady ang pagbati sa kanilang anak na anyay most charming, most talkative at pinakamaganang kumain. Kaugnay nito, sinabi naman ng Pangulo na maaari nilang ipagdiwang ang kaarawan ng anak sa gawin ng Norte. Ngayong araw ay sa Ilocos Norte ang magiging aktibidad ni PBBM kung saan pangunahan niya ang pagbubukas ng isang tourist area. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Meron pong naganap na sagupaan sa Sultan Kudarat kung saan dalawang hinihinalang kasapi ng mga NPA o teroristang komunista ang napatay. May report po si Jopel Peleño, Patrol number 17. Jopel? Nasawi ang dalawang miyembro ng NPA matapos makasagupa ang operating units ng 57th Infantry Battalion sa barangay Salansang, Lebac, Sultan Kudarat. Sinabi ni 57th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Guillermo Mabute Jr. na naglunsad ng decisive military operations ang militar kasunod ng sumbong ng impormasyon ukol sa pangingikil o extortion activities ng mga terrorist communist group kasama ang ilan pang mga units na kasagupa ng tropa ng pamahalaan sa ikinasang operasyon ang 10 kasapi ng Executive Committee ng Sub-Regional Command o SRC Daguma of Far South Mindanao Region na nagresulta sa pagkakalikida sa dalawa nitong kasamahan. Nakuha sa pinangyarihan ng bakbakan ang isang 5.56mm M16 rifle, isang caliber 45 pistol, isang granada, mga magazine, mga bala, subversibong dokumento, mga personal na gamit at iba pang mga war materials ng kalaban ng gobyerno. Patuloy namang nananawagan ang militar sa mga nalalabing kasapi ng makakaliwang grupo na sumuko na upang di matulad sa sinapit ng kanilang mga pumanaw na kasamahan. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap na pong 6:27 ng umaga. Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:36 ng umaga. Matindi ho ang naging epekto o impact ng El Nino sa maraming industriya sa bansa. Pero malaman po natin, ano kaya ang naging epekto niyan sa industriya naman ng turismo? At kaugnay po niyan, makakapanayan po natin ngayong umaga ang past o ang immediate and past president ng National Association of Independent Travel Agencies sa Pilipinas o NAITAS, si Ma'am Flo Rivera. Magandang umaga po, Ma'am Flo. Magandang umaga, Miss Cecil. Ayun, live via Zoom pala tayo, Ma'am Flo. Opo, yun, unang katanungan, Ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam sa programang Usapang Tol. Ang unang tanong po, Ma'am, ano po ang naging epekto ng matinding tag-init sa sektor po ng turismo? Ayun po nga, ma'am. Kasi alam nyo naman, dahil sobrang init, so marami ayaw na lumabas ng mga bahay-bahay nila. So talagang may epekto po ito. Pero since ang summer pa naman po is June pa naman, sana hindi maging masyadong mainit para lumabas ang mga tao sa mga bahay nila. Oho, kasi kahit sa mga, kahit sa mga beach 'di ba? Talagang magdadalawang isip ka kung lalakarin mo yung dalampasigan o kung dadayo ka ng mga beach kasi nga po yung matinding init ng panahon. Pero masasabi ba natin, Ma'am Flo, na tuloy-tuloy pa rin ba yung tinatawag na revenge travel post-pandemic time? Yes, ma'am. Post-pandemic po, talagang tuloy-tuloy pa rin. Especially po nitong 2024. Ano po yung marami,
Ano-ano po yung mga lugar, ma'am, na madalas dinadayo po ngayon? Ganun pa rin, ma'am. Yung mga popular dito sa Pilipinas, syempre nandyan ang Boracay, nandyan ang Palawan, nandyan ang Siargao nagiging popular, no? Lalo na sa mga kabataan. So, Cebu and Bohol, andyan pa rin po. And syempre, yung iba lumalabas ng bansa. So, yung mga Asian destinations like Hong Kong, Singapore, Malaysia, nagiging popular pa rin po ngayon. Meron ba tayong point of comparison, Ma'am Flo, para makita natin yung growth ng ating tourism industry post-pandemic time? Yes, ma'am. Wala lang ako yung exact figures ngayon, no? Pero dun sa data ng Department of Tourism, talagang early this year, malaki na agad ang tinaas ng tourism movement. Both inbound, meaning yung mga papunta ng Pilipinas, tsaka yung domestic tourism, yung mga Filipino mismo na nagta-travel within the country. Talagang malaki po ang tinaas compared to the previous years. Kasi ng pandemic, wala talaga movement nun eh. Talagang nagsara kami. Bawal ang gumalaw. So, last year, medyo nag-start yung movement and then ngayon tuloy-tuloy. And sana tuloy-tuloy na talaga. Yun lang, yung sa domestic tourism, yung init lang. Yun lang talaga. Kasi alam mo naman, ang tayo mga Pilipino, ayaw mainitan. Pero dinadayo yung bansa natin ng mga gustong ng mga dayuhan na gustong magpatan, yung mga gustong magbilad sa araw, mag-sunbathing, ano po? Yes, exactly. So kaya nga, ma'am, yung mga inbound tourists natin, sana dumami. Yung mga foreign tourists. Kasi yun talaga sila. Wala silang pakialam sa init. Gusto nila yun. Yung, anong tawag ito, Ma'am Flo, merong panukala si Senator Tol na magkaroon sana ng app o mas organized na pag-aabiso para dun sa mga inbound na mga tourists tungkol sa lagay ng ating panahon. I mean, will that, kasi ma'am, yung kung pupunta ka sa ibang bansa, di ba, meron silang app or particular website, talaga nandoon lahat, everything information na kailangan malaman ng mga turistang magtutungo sa kanilang bansa, weather, yung mga particular na lugar na kailangan puntahan, nandoon eh. Baka panahon na para makapag-develop tayo ng ganun pong ng ganung app or website o kung ano man pong magiging sistema o mechanism para mas ma-promote po natin yung ating tourism industry. Magandang ideya yan, ma'am. Actually, meron tayong bagong app ngayon. Dinevelop to ng Tourism Promotions Board. So, yung Tourism Promotions Board natin, under yan sa DOT, sila yung marketing arm. Nag-develop sila ng app both for foreign tourists and for local tourists. Naka-connect doon yung mga iba-ibang islands natin sa Pilipinas for information. Hindi ko lang alam, ma'am, kung meron na silang weather update. Maybe it's a good idea na lagyan na rin ng weather update per region or per island para makita nga ng mga gustong mag-travel around the Philippines. Pero magandang idea yan, ma'am. So ngayon, ma'am, yung yung mga bed and breakfast, yung mga lodging, ngayon nakakabawi na po unti-unti ngayon, ma'am, ano? Yes. Actually, feeling ko mas mabilis silang makabawi. Kasi kung medyo maliit ka lang na business, mas madali kang makabawi compared dun sa mga iba na malalaki. Yung mga malalaking hotel kasi na nagsara, talagang mahihirapan silang bumawi. Pero yung mga bed and breakfast, yung mga maliliit lang, madaling mag-bounce back yun eh. Mas resilient actually yung mga maliliit na tourism businesses. Ito pong nung huling mahal na araw, nagkaroon po ng abiso ang mga authorities laban po dun sa mga scam, dun sa mga travel scam. Kasi nag-aalok ng murang tour package, tapos ang ending scam pala, no? Ano po ang inyong pwedeng maipayo sa ating mga kababayan para makaiwas po sa mga ganitong scam? Paano po nila malalaman na lehitimo po pala yung tour package na iniaalok online? Yes. Magandang tanong yan, ma'am. Kasi ang dami talagang reports na nasa scam sila. And most of these scams, nasa online lang kasi nila nakita. Nakita nila sa Facebook, sa Instagram. And since maganda yung pagka-design,
naglalagay kunwari ng mga reviews doon, akala nila totoo na yun. So ang lagi po namin sinasabi, pag first time ninyo na makipag-transaction dyan sa agency na yan, manghingi po kayo ng business permit. Hindi lang po DTI or SEC, dapat may business permit for the year kasi every year po rin ni-renew yung business permit or mayor's permit para alam nyo na lihitimo talaga yung travel agency na yon. Tapos, meron po tayong tinatawag na DOT accreditation. So, yung mga travel agency po at saka tour operator, accredited yan ng Department of Tourism. So, kung gusto nyo talaga ng legit na travel agency, doon po kayo sa DOT accredited. Meron pong link ang DOT ng mga accredited travel agents and tour operators per region. Ayun. So, oo, yun na po yung, I think, ang pinaka best way na malaman nyo kung legitimate ba talaga ang travel agency. Kasi usually, ma'am, ang mga nagbebenta ng mga sobrang mura, sabi ko nga kung too good to be true yan, pagdudahan na po. Yan, oo. Kaya lang marami pa rin kasing nadadala dahil mura. Oo nga po. Oo, manghingi po kayo ng business permit or accreditation nila. Kasi kahit payment scheme, Ma'am Flo, ma-entice talaga eh. Kasi ang ginagawang sistema ng iba, yung iba naman talagang legitimate po, buwan-buwan. Parang 6 months before yung ganitong tour, buwan-buwan maghuhulog ka. Tapos yung remaining balance dun sa pagka a week or 2 weeks before yung actual travel. May mga ganong sistema po eh. Tapos ang ending, natapos mo na yung paghuhulog mo, wala pala yung iyong travel goal. Ano po? Actually, ma'am, mahirap po yung installments sa totoo lang. Kasi yung mga, remember po ang mga travel agency, ano po yan, binabayad din po yan sa hotel, binabayad din namin sa mga local tour operator, yung binabayad ng kliyente. So yung mga nagpapa-installment, minsan hindi ko po yan actually maintindihan kasi may mga deadline po yung bayad niyan eh, para mag-book mo yung isang, let's say, nag-book ka sa Boracay, tapos ang travel date mo 3 months ahead pa. Normally, ang hotel, may deadline yan na kung nag-inquire ka at gusto mong mag-book, dapat magbayad ka na, let's say, at the end of the month ng full. So, I think ang ibang mga nagpapa-installment, may mga legit naman talaga, pero marami din dyan, talagang way lang nila yan para makakuha ng pera. Tapos kasi once nag-down ka na, matatakot ka na hindi bayaran lahat kasi pwedeng ma-cancel na yung booking mo eh. So tuloy-tuloy na, tapos later on, ma-realize nila na hindi nila kayang bayaran. So, makakancel na talaga yung booking. So, sayang lang. Yes. Kasi yung iba naman talaga, ginagamit talaga yan as scam na, okay, mag-down ka muna ng 1,000, tapos sobrang baba ng down payment. Kasi alam naman nila na hindi mo yan mababayaran later on. So, parang kinuha lang nila yung down payment. Kaya kawawa po yung nabibiktima ng mga ganyan. Kung ako po yung tatanungin nyo, wag na lang po kayo mag-installment, ipunin nyo na lang yung pera nyo. Tapos pag may pera na kayo na buo, doon na kayo magbayad. Maghanap kayo ng agency or tour partner na lehitimo talaga. Oo. Kesa sa po mag-installment kayo. Kasi nakakatakot yan. Sayang lang yung pera nyo. Pag hindi nyo nabayaran yan ng buo or doon sa schedule nila, mafo-forfeit kasi yan eh. Okay. So sayang lang din. And most of the time, ganun nga yung nangyayari. Ang inyo pong grupo, ma'am, ay meron pong mga aktibidad na napaparating. Sige po, nasa inyo pong pagkakataon para... Yes, ma'am. 37th anniversary actually today ng Duty Free Philippines. So, ang naitas po, meron kaming partnership with Duty Free. Meron kaming travel fair ngayon sa loob mismo ng Duty Free Philippines. And yung mga gusto pong pumunta doon, you can avail of travel deals up to 30% for certain services and packages. So, kung may gusto pong kung meron po kayong plano na mag-travel, lalo na outbound sa labas ng bansa or to some Philippine destinations, pwede po kayong pumunta doon to get some good deals. At ang duty free din po, I think up to 50% off sila ngayon. Pwede po kayo magpa-member doon at bumili ng mga duty free products. Yung po palang Department of Tourism ay nagkandak kailan lang ng tourist summit o tourism summit
Naging bahagi po ba ang inyong grupo nung summit na yon? Saan po doon, ma'am? Kasi marami pong tourism summit eh. Actually, meron po kaming sarili. Yung sa Cebu yata, ma'am, idinaos yun eh. Yung tourism summit. Ito ba yung International Travel Fair sa Cebu? Opo, yes ma'am, opo. Oo. Nagbisita lang kami doon, ma'am, no? Pero hindi kami talaga yung organizer noon. Oo, pero nakita nga namin medyo successful yung event na yon. And yung Cebu chapter ng Naitas, nagbisita din sila doon. Yan. So, oo. Pero ang Naitas, meron kaming, kakatapos lang din namin ng tourism, yung general membership meeting ng Naitas, ma'am, sa Lucky Chinatown Hotel. Cultural tourism naman ang pinopromote namin. Kasi ang cultural tourism, yan yung mga palengke tourism, yan yung mga... Food, pagkain, historical, kasama po ba yun doon, ma'am? Yes, so nagbinondo food crawl po kami. Ganyan, para ma-promote yung mga unique na mga Philippine culture and heritage na pwedeng gamitin as a tourism marketing or for tourism marketing or promotion. Alright. So, yun po ang namin, cultural tourism sa Naitas ngayon. Marami pang issue. Actually, mamang ang industriya ng turismo, hahanapan natin ng oras, ma'am, para magkaroon po kami ulit ng tsansa na kayo ay makapanaya. Maraming salamat, ma'am, sa oras po na inyong ipinagkaloob sa programang Usapang Tol. Mabuhay po kayo, Ma'am Flo Rivera. Mabuhay ang Usapang Tol, Ma'am Cecil. Magandang umaga. Yan po si Ma'am Flo Rivera, ang immediate and past president ng anong grupo ulit niya? Samahan po yan ng mga independent travel agency sa bansa. At maganda yung kanyang ibinalita na tuloy-tuloy yung tinatawag na revenge travel sa Pilipinas. Post-pandemic time at sana po sa kabila nga po ng nararanasang mainit na panahon, based na rin po sa figures, statistics ng Department of Tourism, tumataas yung inbound and outbound tourists sa Pilipinas. Yan po, yung nakapanayan po natin ay mula po sa National Association of Independent Travel Agencies. Ayan. Magbabalik po ang programang Usapang Tol. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:50 ng umaga. Tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Good morning sa iyo, Maring Sandy. Nasaan ka ngayon, Maring Sandy? Sa MRDC Wet and Dry Market sa Marikina City. Sige, alamin natin kung magkano ngayon ang presyo ng mga bilihin dyan. Sandy? Yes, happy Friday, Senator Francis Valentino at Ms. Cecil. Unahin ko na po ang ating bigas. Dito ay mabibili sa 47 pesos per kilo. Ang pinakamura, habang 70 pesos per kilo naman ang pinakamahal. Ito yung red rice. Yung karne naman natin na galing Marikina Public Market ay with stable prices. Kaya ang pinakamura, ito yung atay, ay nasa 380 pesos. Habang ang pinakamahal, ito yung liempo ay 390 pesos per kilo. Pagdating sa manok mula slaughterhouse ay nagtaas ng 40 pesos kaya mabibili ito ng 200 pesos per kilo. So sa panggulay na galing Marikina Public Market din ay with stable prices. Ang pinakamurang gulay, ito pareho yung ating kamatis, ay mabibili dito ng 65 pesos per kilo. Habang 320 pesos per kilo naman ang pinakamahal, ito yung ating bell pepper. At tungkol po dun sa ating price freeze, yung mga canned goods dito ay hindi pa po nag-i-implementa ng price freeze dahil hindi sila aware pa doon sa na-approve ng ating DTI. Kaya for as low as 38 pesos ang bentahan ng meatloaf at corned beef ngayon, Ms. Cecil. Ayun, dapat pala maabisuhan sila. Sandy, sino ang maswerteng tumanggap ng ating Central Token ngayong umaga? Yes po, Ms. Cecil, kasama po natin si Nanay Delia Rapper, isa po siyang fish and chicken vendor po. Meron tayong live video po ngayong araw. Good morning sa'yo, ma'am. Ma'am Delia, Nanay Delia. Hi, good morning. Ayun, ang itinitinda ninyo, ay, kamusta ang benta ngayong umaga, Nay? Naku, busy kayo, ha? Ayun, sinuot na pati ang sombrero at ang apron. Maswerteng apron niya, Nay, ha? Dadami inyong benta. Yun. Kamusta ang inyong benta ngayon, Nanay Delia?
ups and down. Ayun, pero may times na medyo maganda ang bentahan, pero mostly mahina kasi nagtitipid ang mga tao. Oo nga, naku, pero tuloy-tuloy lang, nanay, no? Laban lang. Opo. Tsagaan lang ho talaga. Ayun, ang gusto namin. That's the spirit. Si Nanay Delia, rapper. Yun. Yes, Marami pong salamat, Nanay Delia at Sandy. maraming salamat din po. Ayun. Salamat din po, Miss Cecil. Kita-kita po ulit tayo next week po. Maraming salamat po. Yan po si Sandy Fernandez nag-uulat ng live mula po sa Marikina City. At samantala, bago tayo tuluyang magpaalam, bigyang daan po muna natin ang mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Walking is the best exercise. Walk away from arguments that lead you to nowhere but anger. Walk away from people who deliberately put you down. Walk away from any thought that reduces your worth. Walk away from failures and fears that stifle your dreams. The more you walk away from things that poison your soul, the happier your life would be. Give yourself a walk towards happiness. Think good, thank God, thank God. TGIF, have a great weekend. God bless you. At sumayin niyo po isang oras na balitaan at talakayan ngayong umagang ito sa ngalan po ni Senator Francis Tol Tolentino. Ako po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan ng susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang John Ibanez. Senador Francis